Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito na naman ang maingay. Maingay, no? So, meron naman banat ito. May pahapyaw na naman, Diyos ko. Talagang alam na this. Alam na this. Halatado na sila. Joel Cuevas, shoutout sa pagpasok, no? Mega shoutout sa iyo, Joel Cuevas. Ganang hapon, no? May bagong banat. Kaya po tayo nakapag-live bigla. Kasi may bagong banat na naman ito si Hydro. Yung itsura, mapakita ko sa inyo, kung ano itsura nito, Wow! Ang pogi! Ang pogi mo! So, talakayin natin kung ano yung gustong ipahatid nito, no? Alam mo na, Kasi, biglang nagpop-up sa akin, eh. Kaya, napalive ako ng di oras. Medyo, paano pa nga yung sipon ko, hindi ako masyado makapagsalita kasi meron nga tayong sipon. Yeah. Magparami tayo. Pa-share ng live natin para makarating doon sa ano. Pinipilit nitong si Hydro. Pinipilit niya na bumaligtad daw si Yorme. Si Yorme pa ang bumaligtad. Gusto niyang iparating na sumanib daw siya. Parang sumanib daw siya kay Duterte, kaya ayaw na raw niya. Mula kay Marlon, tawa nga ako ng tawa sa comment section yan kanina. Naabnoy na ata. Malamang, idol! Malamang ito ay sinasapian Siguro ito ay, alam mo nyo na, bayad. Malaki siguro nga bayad dito. Kaya siguro tuloy ang paninira. Diba? Kung hindi naman magkakaganyan niya kung walang pinaghuhugutan ito eh. Siguro hugot na. Panibagong buwan na naman. Siguro, patay na naman. Kailangan na natin bumanat na naman. Para ganahan. Ang hatag ganun-ganun na lang. Kain lang ako Medyo nagutom lang po ako eh. Dadaanin lang natin sa ungguy-ungguyan to. Simulan na natin. Simulan na ba natin? Mas maganda kung maraming makapanood ngayon eh. Para yung mga sumusuporta kay dyan, sa pogi na yan, malaman kung ano yung mga pinagsasabi niya. Kung may pasensya na kayo Kung may sipon lang ako, may sipon lang kasi ako ngayon. Yan mula kay Ma'am Saiga Furia, Hydro ang ilong kahit anong gawin. Kaya nga po nakakatawa. Nakakatawa yung mga pinagsabi. Paulit-ulit na lang. Hindi sila makapag-move on. Magkano kaya? Ang tanong. Dahil daw sa sabi niya kanina, dahil daw kay Mocha nga. Diretsuhin na natin. Kay Miss Mocha, parang nanggalaiti sila. Galit na galit sila kay Mocha, pero si Yorme ang patutsada nila. Tama ako, mali. Mula kay DJ RJM, Oo, sir. Oo. Kaya nga yung banat niya, paulit-ulit na lang. Nakakatawa. Parang isang estudyante na pag tinuruan mo, yun pa rin ang sasabihin. Mula kay Mama Weng Nadine, bayad nga sila.
tatlong krus ulo, walang utak. So, ngayon na napapatunayan na sobrang bayad itong mga to. So, simulan natin ha. Ikaw, nakanganga ka kagad eh. Ano ba yung pinuputok ng butsi mo? Ang ganda ng caption mo, Pangalang Isko Moreno, maingay lang pero hindi mananalo sa pagka-mayor. Hoy! Ang tanong, sa survey ba, umabot ba kayo sa kalahati? Sa survey ba ng ginagawa ng vlogger ng Maynila o yung mga individual vlogger, umabot ba kayo sa kalahati? Baka hindi nga naka-1-4 yung mga pambato mo eh. Tsaka alam na namin, no? Aminado na kayo. Binabanggit mo na yung pangalan. Di ba? Mula kay kay Ma'am Saiga, kung ano ang paninira nila noon kay Yorme, ganun pa din, walang pagbabago. Kaya nga huling-huli na kayo! Hindi na malililang ang mga tao, lalo na mga Esconyan. Saka nagtatanong pa ito. Nagtatanong pa siya kanina doon sa mga subscribers niya. Sabi niya, sige nga, type nyo nga. Type nyo nga. Yung mga taga Manila nakaayaw na ka-Isko. Type nyo. Sige, type nyo. Di ba? Sa may higop ngayon. Sige na, bumalat ka na. At ako naman mamaya-maya. Digong. Opo, pwede kaya nga talagang humina na siya. Isa pa yan nung nangyari ang Itbulaga. Di ba? Sa bibig na huhuli. Dahil lang pala kaya yung presidente noon. Kaya ito nang gagalaiti. Di ba? Kaya ka nang gagalaiti dahil sa kay Presidente Duterte, which is ngayon ay binabatikos nyo. Ano ang kinalaman ni Yorme Isko ngayon kay Duterte at kay Moca? Sabihin natin si Moca ay nakipag-alyansa kay Yorme. Wala ka nang pakialam doon. Diskarte nila yun. Di ba? Ang lumalabas na pinaka-intention mo rito, kayo, tatlo kayo, trio kayo eh. Di ba? Ngayon, eto kamay ko. Andito ka ngayon. Magsayaw ka. Lalaruin lang ka sa palad ko. Para kang isang unggoy na pinasayaw ko at gustong kumuha ng saging na wala kang magawa kundi, mag-type kayo, press 1. Press 2. Tapos uulitin mo na naman yung sinabi mo mula umpisa hanggang huli. Di ba? Mula kay Wild Philippines, hindi naman kasi yan taga Maynila at si Toits, hindi naman lihitong Manileño yan. Kaya naman di nila alam ang nangyayari at sinisigaw na, tama po kayo. Di ba? Hindi naman kayo taga Maynila. At, nagkukuwari lang kayo. So, mula kay Rainier Miranda Channel, si Chris Utog, si Chris, ay banat talaga yan kahit noong tatanong pinakamasaya ang GMA hanggang ngayon, di pa rin Kaya nga nagtataka ako, di ba? Sa bagay, meron akong idea mga kasama. Alam ko na kung bakit asar na asil sila kay Yorme. Hindi sila nag-guess doon sa tahanang pinasaya. Hindi sila pinagbigyan. Mula kay Ma'am Weng Nadine, style po nila yung kunwari Mocha pero ang target nila, Yorme. Kasi si Yorme ang pinakababanatan sa kanila para halatang. Kaya nga po nakakagulat, no? Pinadaan pa nila kay Mocha. Kung hindi pala nakipag-alyansa si Miss Mocha, kay Yorme, ano kaya ang banat nila? Gagawa ka na naman ng kwento, Hydro. Gagawa na naman kayo ng tatlo. Gagawa na naman kayo ng tatlo ng kwento. Di ba? Ang mga kwento nyo, hindi na uubra sa mga Esconyan. Tandaan nyo. Tapos meron pa siyang banat kanina. Sabi niya kanina ganito. Kahit hindi na mga taga Maynila,
hindi lang naman taga Maynila yung ano eh. O, pangkahalatan na to. Eh, ano naman. Basta kami, tandaan mo, ang taong bayan ang nagsasalita. Ang taong bayan ang boses. Eh kayo, 3 lang kayong boses eh. O, di ba? Tapos yung boses mo, dispalanghado pa, nakabusalsal. Sapol! Di ba? Sapol! Kaya mula kay KTV Pilipinas. Yan, mabuti na lang talaga andito ka. Hindi naman po idol, ha? So, kaya minsan, nakakarindi, nag-aayos ako ng ng computer kanina. Bo, umi-excel na naman to. Nagpapalapad na naman talaga ng papel. Sa bagay, malapad ka na. Ha? Malapad ka na. Yorme! Hatagan mo nga ito para magtigil. Na, baka yun lang ang gusto nito eh. Mula kay mula kay DJ JM Boss KTV, ayan, mega sabi. Mula kay Ma'am Shaida, gusto lang ni Mocha magsilbi sa Manila. Kung ayaw nila doon, so sa tao, wag na iboto. Tama ako, tumpak naman po eh, 'di ba? Bakit kailangan pa nilang padaanin kay Miss Mocha tapos ang titirahin nila si Yorme? Oh, totoo. 'Di ba? Ang pinaka-target nyo dito, kayong 3, isang matandang wrinkles, ikaw hydrocephalus, at si Tolongits. Di ba? 3 kayo, sanib persa pa kayo. Ngayon, tubig ha. Ngayon, lumabas na ang tunay na kulay nyo. Sa kulay nyong itim, at kulay nyong pula, di ba? Magkano? Magkano? Yan. Napapaghalataan ka na. Tuloy natin. Medyo na ano siya dyan eh. Medyo nasira siya dyan. Medyo nasira ang tingin sa kanya ng taong bayan niya. Kasi alam niyo naman sa Maynila. Nako, ang daming makaitbulaga dyan. Ang daming makaitbulaga. Ay! Sinegway niya pa, pinasok niya yung makaitbulaga. Ano kaya nalaman ng itbulaga sa mga botante ng Maynila? Anong connection nun? Kita mo, nakapikit ka, yung uso mo nakaabante, oh. Alright. Di ba? Tsaka hindi ako nagpapa-press one. Nagpapakampi ka eh. Talay. Walang kinalaman ang butante ng Maynila sa Itbulaga. Pagkakatandaan mo yan. Matagal ka na sa komentarista. Kahapon nga, nagpahaging ka nga kay, alam mo na, kaibigan ko rin yun. Kaibigan mo nung una yon. Nagpahaging ka. Alam ko na tinitira nito eh. Baka mamaya yan, maging magkaaway din kayo ng kaibigan mo ngayon. Kasi kaibigan mo yung kasama mo sa TV dyan eh. Tapos ngayon, anong nangyari? Magkaaway na kayo. Tama ako. Di ba tama ako? Di ba? Kinikengkoy ko lang. Ay, mga kasama. Bira ka. Nakapikit ka. Inaanto ka na eh. Big and Joey dyan. Medyo na ano siya dun eh. Medyo malaki nasira sa kanya dun. Saan? Kasi kumbaga, may mga nagsabi, although ako, ang aking posisyon dyan. May posisyon ka pala. Baka disposisyon. Go! Naturingang mayor, dati, alam niyang magulo ang usapin ng Itbulaga, trademark na Itbulaga over Type Incorporated. Bakit kaya nung kalagitnaang magulong usapin, bakit kaya nagawa niya, natanggap niya na tanggapin yung proyekto? Correction. Wala siyang alam sa magulong usapin. Nagkaroon lang na magulong usapin noong kiniklaim na talaga. Kasi di ba ang nangyari, tandaan mo, ang nangyari dito, nag-away-away. Kasi yung may-ari, tsaka yung Itbulaga, nagkaroon ng diskusyon. Owner ako ng isang kumpanya. At alam ko naman na kahit wala na yung mga pero hindi ko papasok dito yung
Ito lang, napapag-usapan lang. Kasi ito, nakapikit na to, pinasok yun eh. Kung ako kumpanya, di ba, at meron naman mga artista, anong gagawin ko? Maghahanap ako ng mga talent. Papasahurin ko yan. May ari ako, may pera ako eh. Ngayon, sasabihin mo, pumasok si Yorme. Ha? Kung ako artista ulit, sasabihin ko sa'yo, ako artista ha. Sabihin na ikaw na lang. Pangit na artista to. Kung ikaw artista, di ba, in-offeran ka, maganda offer. Bakit hindi mo papatusin? Mag-isip-isip ka. Gamitin mo utak mo, kundi, yan mo, nakapikit ka talaga. Kaawa. Sige, banat! Hindi niya man lang naisip na, syempre bilang naging mayor ako, hindi ko tanggapin ito kasi nasa kalagitnaan ng kaguluhan. Wow! Hindi ko tanggapin ng ano. Offer yun! Ikaw nga, ginagrab mo yung opportunity ngayon. Diba? Kung saan may issue at gumawa kayo ng issue, talagang pinapalaki mo yung issue. Ngayon, andito na ako. Sino magde-depend kay Yorme? Mananahimik na lang. Mananahimik na lang si Yorme, ganon. Pasalamat ka, hindi pa ako parehas ng subscriber mo. Kung tumapat na sige, ano na lang ako, 80,000 subscriber na lang ako. Kung tumapat na 80,000 subscriber ko, durog na durog ka. Di ka makakatingin sa mga subscriber mo. Di ba? Para kang isang langgam na kukuha ng pagkain, tapos inalisan ng pagkain, tapos nag-iiyak, nagtatakbo. Di ba? Saka hindi ako nagpapakampi sa subscriber ko. Bakit kaya, bakit kaya nalunok niya yung ganun, no? Yung Alin ang nalunok? Kahit sa kalagitnaan ng kaguluhan, syempre kilala niya rin naman ang Tito Vic and Joey kasi dati, nag-guess-guess siya dyan sa Itbulaga eh. Sabi ko nga sa'yo, artista ako, artista ka. Hindi ka binigyan ng offer. Ako binigyan ng offer. Marangal naman yung trabaho. Wala naman ikakaso sa kanya kung tatanggapin niya o hindi. Hindi mo kukunin? Hindi ka kinuha kasi pangit ka. Malaki ang uso mo. Tapos, bastos pa yung bunganga mo. Kukunin ka ba? Di ba hindi? Kinuha si Yorme kasi matalino. Hindi to usapang hindi to usapang yung pinag-dedepend mo dati. Ngayon, usapan to kasi binabalahura mo si Yorme. Diba? Binalahura nyo eh. 3 kayo. Ngayon, kala nyo wala makakatapat. Nakatikom na bibig mo. Wala ka na nga masabi. Diba? Kung may kasenses yung mga pinagsasabi mo, nako, barado ka sa akin. Hindi ka abante kung birahan lang. At saka hindi ako magpapakampi sa subscriber ko, no? Para magbabasa ako ng comment na press 1. I-type nyo nga. I-type nyo yung ganito. Yung uso ko, i-type nyo. Kaya pa? Sige, tuloy natin. Bakit kaya nalunok niya yung ganung sistema, Makulit, kaya no? Paulit-ulit. Kasi, alam naman natin na kahit hindi na siya politiko noon, hindi na siya mayor, alam nyo naman pagka dating politiko at medyo naglaylo muna, nagpahinga, yung mga gagawin mo pa rin sa pang-araw-araw, nakatingin pa rin ang mata ang taong bayan sa'yo. Mali. Sinegway mo lang. Segway ka lang. Diba sabi mo, hindi ka na politiko noon. Ibig sabihin, wala na siyang sahod sa publiko, sa gobyerno. So ngayon, mag-iisip ako ngayon. Ako ikaw na lang. Sige, ikaw na lang bibigyan ko ng Ikaw mag-iisip ka ngayon kung anong gagawin mo. May offer. May offer ka. Hindi mo kukunin. Paano mo bubuhay ng pamilya mo kung wala kang income? Mag-isip ka Gamitin mo hindi yung puro bibig. Diretso. Nakatingin pa rin sa'yo yan. Kumbaga, yung mga araw, panahon na ipapahinga mo bilang politiko, hindi ka pwedeng magpahinga. Hindi ka pwedeng walang income. Ayan ang tatandaan mo. Kahit isang ordinaryong tao, di ba, kailangan magtrabaho. Kaya nga ikaw, tingnan mo, kahit sa sakyan, nagtatrabaho ka Gawin mo,
ang utak mo, hasain mo konti maghasa ka. Para pag ribat mo, meron kang laman. Para meron laman yung ulo mo. Hindi puro bunganga ginagamit mo na walang kasensen. Tama, mali! Tama. Ikaw na mali. Bira! Yan pa rin yung pwedeng maibato sa'yo balang araw kapag tumakbo ka na naman. Di ba? Ano ibabato? Papakita ko sa'yo mga nagawa ni Yorme. In 2 years time, ano yung promise niya? Uulitin na naman natin to. Ano yung promise niya sa taong bayan? Di ba? Ang promise niya, ito, hospital, school, at condominium, napagawa in 2 years time. Di ba? Ngayon, ikaw, ano babanat mo ron? Di ba? Ano ibabanat mo? Wala kang masabi. Sige, nga. Ako napapansin ko, mukhang palakas ng palakas ito talaga lalo si Mayor Hani Lacuna Iyon! Di ba? Alam na this. Isko niyan, magsayaw na. Sabi niya, palakas daw ng palakas yung sinusuportahan niya. Eto ka, Utangina mo, ang pahit mo. Ay, durog! Diretso. Ako tingin ko palakas ng palakas ito si Mayor Hani Lacuna. Tingin ko itong mga ibang follower, mga sumusuporta dito kay Isko Moreno. Tingin ko marami nang bumaliktad. Paano babaliktad? Lahat nga pinagbabash kayo. Nagsusumbong pa nga doon sa mga Iskonian vlogger. May nakaka-receive pa nga ako na mga message talaga. At nagpapasalamat sila. Meron na tumitira ka sa inyong tatlo. Ano ngayon? Kakainin nyo. Nga. Kaya bukas, meron nang pumasok. Respect lang sinasabi ko. Yes, may trabaho nga ako. Lahat kayang bilhin ng pera. Pero yung respect, hindi kayang bilhin kahit sino. Alin po doon? Alin po? Alin po yung sinasabing respect? Alright. Sige, tuloy natin. Sige, dito ka lang Tingin ko po. marami nang nagpunta kay Para kung halimbawa, Hani Lacuna. kung halimbawa po na pwede ka makapagsumbong dito sa tatlo. Andito lang naman ako Handa naman ako makapag-rebat. Alright, sige, tuloy. Aping-aping na naman to. You know I mean. Ano daw po? Yun ang ano ko diyan yun ang aking kumbaga opinion. Lalo na ngayon si Mayor Hani Lacuna, ang daming ginagawa ngayong mga magagandang lalo. Kagaya ng magbanggit ka. Sige, Bira. Magagandang tawag dito, magagandang mga proyekto, especially sa mga mga taga-government employee rin. Magandang proyekto. Wala siyang masabi. Ito, on the spot to mga kasama on the spot to. Hindi ako kumukuha sa libro. Nakakatawa, nagsasalita ito, ngayon pa lang binara ko na Kanino ka maniniwala? Sa bunganga o sa utak? Kita mo, ayoko na. Inaapi ka na. Para kang aping-api na Ano ang proyekto na sinasabi mong nagawa? Tuloy natin Tuloy natin. Kaya nga yung mga taong bayan, tuwan-tuwa nung bumalik si Yorme. Sige, tuloy natin sinasabi mo. Maganda yung proyekto na magbigay ka ng isa. Oo, sa mga estudyante rin. Saan ba yung nakarang tinago ko rito na Ay, tinago. Ilabas mo, dapat sinabi mo na. Tsaka sabi ko nga sa inyo, pag gagawa kayo ng kwento, kailangan kabisado nyo. Naka-prepare kayo. Ako naman, galing ako ng clearing. Hindi ako galing ng komentaryo, pero eto, yung bibig ko parang espada, parang kidlat ko magsalita, pero may sense, 'di ba? Hindi kagaya sa'yo, tinago ko dito. San ba? Hanapin mo!
Durog oh! Durog! Ngayon, sino paniniwalaan ng tao ngayon? Hindi pa ako nagpapakampi niyan. Paano pag nagpakampi na ako? Di ba? Wala kang masabing proyekto. Tsaka yung sinasabi mo, kagaya sa empleyado, panukala na nila yun. Meron na nung dati pa. Tandaan mo, meron na nung dati pa. Tinutuloy lang. Tinutuloy lang yon. Meron na nun. Pagbibigay ng increase, meron na nun. Baka hindi mo alam yung panahon ni Yorme. Nagbigay si Yorme para doon sa mga estudyante. Doon sa nag-aaral sa mga university na walang pambaon. Binibigyan niya ng pambaon. Baka hindi mo alam yun, panalo na tayo. Di ba? Kaya ito, pag nagsama-sama to, 3 kayo, magsama-sama kayo. Okay ba? Gusto ko marinig yung akong riribatan nyo, pero may sense. Dapat may sense. Ayoko nang walang sense. Yung sasabihin mo sa akin, sige, mag-type kayo. Mag-type kayo. Para, sige, taga saan kayo? Mag-type kayo. Mga isko niya na ayaw kay isko. I-type nyo. Alright, sige na. Para kawawang-kawawa naman. Diretso na natin. Ang dami nagko-comment dito na nawala yung sinabi mo. Anong proyekto? Hindi mo masabi? Nakanganga ka ulit. Asan yung proyekto sinasabi mo? Na maraming proyekto. Baka ako bigyan kita ng isang proyekto na nagawa ni Isko. Ayun talaga, sureball yun. Alam na ng mga taong bayan. Kung sino na talaga yung mayor na nakaupo nun, nakapagpagawa nun kung sino. Alam mo ba Arroceros Park? Bibigyan pa kita Arroceros Park. Dating naging tambaka nung panahon ng isa pang administrasyon bago si Isko. Naging tambaka ng sasakyan. Ilalive pa rin natin yan Naging tambaka ng mga sasakyan. Tapos, nung upo si Isko, pinasaayos. Pinaganda. Ano na ngayon? Napapakinabangan na ng taong bayan. Tama, mali. Ano? May masasabi ka pa? Mag-research ka. Kasi pag binanatan kayo na may konting alam, lalo na kung may alam. Di ba? Hindi ka makakapag-rebat sa akin. Mag-aral kayo, 3. Sama-sama kayo. Alright? Sabihin mo na naman ganito. Walang utang na loob. Ang utang na loob, kanino? Ang tanong, kanino? Bago pa siya tumakbo ng presidente, sinabi niya na yung utang na loob na yan. Ngayon, inulit nyo. Inulit nyo na naman. Sinabihan ulit, di ba? Ang utang na loob ko ay sa taong bayan. Doon naman sa tatay na sinasabi nyo. Sa tatay. Respeto. Nirespeto niya naman Ngayon, napapakinabangan nila yung respeto ni Yorme doon sa tatay. Ngayon, sino nakaupo ngayon? Di ba? Nabigyan pa ng pabor. Nagkaroon pa ng isang mayor na babae. Yun ang hiling. Tandaan mo. Hindi ako nagpapakampi sa mga subscriber ko. Hindi kagaya mo. Alam mo na this. Nga ka na lang. Alright, tuloy natin. ayaw na kay Isko. Ibig sabihin kayo, mga dating Isko kayo. Ngayon ayaw na rin. Lalo na ngayon, ito ikakalakas din ni ikakalakas din ni Mayor Hani Lacuna. Kasi ito pala si Mayor Hani Lacuna, pro admin. Alright, pinasok mo yan. Napapaghalataan ka na. Kulay sa kulay? Kulay sa kulay ba ang labanan ngayon? Huwag mong ipapakita sa mga subscriber mo na kulay-kulay sa labanan dito. Ang usapan dito, Mayor. Di ba? Ngayon, sabi mo pro-admin. Asa ng bugas? Ayoko pang panghimasukan yan balik muna tayo. Susunod na yan. Kasi mahirap Mahirap na, alam mo na yan, yung mga ganyan. Baka mamaya, araw-araw na kitang idebate, masanib na ako doon sa kabila. Dito muna tayo sa issue na sinasabi mo.
Oh, mula kay TV, vlogger na tambaluslos. Napapaghalata. Alright! Tuloy! Oo, pro admin, sabi na nag-comment, lagot ka kay Models. Yan! Hindi. Nag-segue ka pa. Ikaw na nga nag-Bulgar eh. Di ba? Kaya sabi mo pa lang, wag ganon. Lagot ka. Di ba? Baka dahil dyan, masira ka ngayon kay ang tawag dito, sa sinusuportahan mo. Baka masira ka. Binuking mo sila. Ngayon, ang tanong, ready ka na ba talaga makipagdebate sa akin araw-araw, ha? Ready ka na? Mas maganda kasi nadami yung subscriber ko. Yung mga score niya na solid na pupunta na sa akin. Kasi nga, wala naman kayong kasinsins. Kayang-kaya kayo laruin ng hindi isang political analyst. Kita mo, shoutout daw. Salamat po, ha? Hindi ako political analyst. Parang ang nangyari lang sa akin, excuse me, parang nangyari sa akin, may bumanat. Ngayon, narindi ngayon ako. Tatlo ito May nagsumbong. Ito pang isa. Ano ba nangyari? Bakit tinitiran niyo yung napakagaling na Yorme? Ngayon! Ano na? Kawawa. Diretso. Sa amin naman mga magkakaibigang vlogger, sino hindi naman yun? naman kami mga magkakaibigang vlogger na mga pro admin, pro BBM. Ayun! Huli na kayo! Hindi na mapagkakaila. Alam na ang kulay nyo. Dito naman, sa sinasabi niyang pro, hindi po tayo against doon mga kasama, ha? Kaya huwag nyo itong bibigyan ng kulay. Dito tayo sa issue nito. Alright? Pasok mo! Vlogger, doon kami nakalinya sa kay BBM. Pero pagdating sa mga lokal, tulad sa Maynila, syempre, iba-iba na yan. Kumbaga, iba-ibang opinion na yan, iba-ibang panig na yan. Kasi hindi naman po pwede lahat ng kaibigan mo, kakilala mo, pare-pares na lang kayo. Di ba yung maging ganon? Anong problema nyo kay Yorme? Kasasabi mo lang. Di ba? Yung kaibigan mo, hindi kayo pare-pares ng opinion. Ngayon, bakit ang tanong ko, bakit tinitiran si Yorme? Anong kasalanan ni Yorme? Anong mabigat na kasalanan ni Yorme sa inyo? Bakit nyo kailangan tirahin si Yorme? At sino ang nag-utos sa inyo? Ang tanong! Di ba? Kasi, kung walang hatag, walang maninira. Ako, defender lang ako. Ikaw, defender ka. Di ba? Ng TVJ. So ngayon, nilapastangan nyo si Yorme noon, TVJ, ikaw yung matindi-tinding bumabanat noon. Tapos ngayon, dahil lang sa isang babae na galit ka, dinamay mo pa si Yorme. Anong kasalanan ni Yorme sa'yo? Ano na? Magsalita ka. Bira. Awawa. Ito talagang tuturugin ko to. Pero ibig sabihin, magkakasama pa rin kami. Katulad yan ni Models. Kay Isko yan. Pero hindi ibig... Kita mo. Sinabi mo si Models. Tropa nga kayo. Mabait siya si Models. Ikaw na rin nagsabi, di ba? Pagdating sa politika, kanya-kanya kayo ng opinyon. Opinyon niya yun eh. Ang opinyon niya at ang paniniwala niya, mabait si Yorme talaga. Kasi given naman talaga eh. Proven na. Ikaw, ang paniniwala mo, alam mo paniniwala mo? Pera. Alright! Bira! Ibig sabihin, mag-aaway-aaway kami. Kanya-kanya yun. Pero pagdating sa national, Bongbong Marcos tayo. Sa administrasyon tayo. Kasi, ano na yan kabuuan na ng gobyerno yan. Pang buong Pilipinas na yan. Pero pagdating sa mga lokal, iba-ibang opinion na yan. Pero sabihin mo, ano ba, magkakaaway o magkakaibigan? Paulit-ulit ka. Ibang opinion na yan, sige, opinion mo yan. Accept namin. Opinion mo yan Paano naman yung opinion ng mga Isko niyan? Opinion nila, bakit mo tiniraan si Isko? Ano ang kasalanan? Opinion din namin, nabirahin ka. Gusto namin,
iparamdam sa'yo kung ano ginawa mo kay Yorme. Nananahimik yung tao, binira nyo, 3 pa kayo. Anong kalaban-laban ng tao kung papatulang kayo ng mayor? Di nakakahiya siya. O ngayon, ako, sa akin kayo pumatol. Konti pa lang yung nalalaman ko ha. Galing ako ng clearing, uulitin ko sa'yo. Pero sa pananaw nyo, ikaw, di ba palagi kang umaga? Sige, +1. Basta ang pananaw ko at opinion ko, hindi ka mananalo sa akin sa debatihan lang. Alright, diretso! Ibig sabihin mag-aaway-away. Magkakilala pa rin kami, magkakaibigan pa rin kami. Yun naman pala eh. Ganun yan. Oh. Hindi naman kasi po pwede kahit naman ikaw di ba? Minsan sa pamilya mo, sa loob ng bahay, hindi porket gusto mo, gusto ng kapatid mo. Hindi porket gusto ng kapatid mo, gusto ng nanay at tatay mo. Ganun yun. Ano Basta problema? ang pinaka-importante pagdating sa national, ano nga problema doon? Iba't iba kayo ng isip, 'di ba? National 'yun. Sige, walang problema. Local. Walang problema. Ang tanong nga, bakit tinira mo? Bakit nagpahapyaw ka? Sasabihin mo pa, hindi naman nanalo sa pagka-mayor. Pangalang Iskong maingay lang pero hindi mananalo sa pagka-mayor. Sino ba sinasabihin mo? Taga Maynila ba? Hindi naman tumatakbo si Yorme sa pagka-national eh. Sa local. Mas marami ang Isko niyan kesa sa national. Okay, pabor sa'yo, national. Subscriber mo, national, pinapaboran ka. Sa local, hindi maniniwala sa'yo kahit siraan mo kasi may nagawa yung tao. Tinataran, nyo lang, kasi alam nyo na. Magkano ba? Blato naman. Alright, durog. Siyempre, pro-government tayo, kay Pangulong Bongbong Marcos tayo, di ba? Opinion mo yan. Di ba? Ginalang namin opinion mo. Sige, banat. Ngayon, mga kababayan, isa pa sa magpapalakas tingin ko, kaya Mayor Hani Lacuna. Si Mayor Hani Lacuna kasi, pro Bongbong Marcos. Sinabi mo na kanina yan eh. Diniretso mo na. Wala nang kuro-kuro. Bira. Pro-admin siya. Anong problema kung pro-admin siya? Bagsak naman siya talo naman sa survey. Mas gusto nila si Isko. Ano naman? Anong magagawa ng pro-admin siya? May magagawa ba yan? Kung mamagicin ng star ball, malamang. Yung sinasabi mo, pwedeng mangyari. Siyempre, babantayan ng mga Isko niyan yan. Mga solid Isko niyan. Babantayan yan. Diba? Kaya wag na kayong gumawa ng hocus-pocus. Lalo na dito sa Maynila. Sasabihin ko na sa'yo, sa lahat ng survey na reactionan ko, ang boto lang, dyan sa, 3, 4. Si Isko, 14, 15, 20. Alright? Alam mo na. Sige, banat. Sa administrasyon siya. So, isa yan sa pupwedeng makita ng mga taga Maynila, especially. Yun lang ba ang doon ba nagbabase ang mga tao? Porket pro-administration si Lacuna, susuportahan na siya ng mga taong bayan na nagmamahal kay Isko? Doon ka lang ba nagbabase? Sige nga. Para namang kung ako ang tao, sasabihin, kahit gusto ko si Isko, sasabihin ng mayor, boto natin si sasabihin sa akin ng presidente. Kung sino man. Boto natin si sinusuportahan ito. Kasi pro yan. Wala kang sense kausap. Bira. Na lalong lalakas, lalong iboboto si Sino? Iboboto si Mayor Hani Lacuna. Nino? Tapos lalo na ngayon nakita na, kasi alam nyo naman mga kababayan. Aminin nyo Aminin nyo, sinabi ko na sa inyo ito nung nakaraan. Kasi nga paulit-ulit ka. Wala kang direktang salita. Ang mga sinasabi mo, pag nawalan ka na ng mga boses, nawalan ka na ng pang-adlib, wala ka na uulitin mo na naman. Bira. Aminin ninyo. Na nga? Maraming mga Iskonian dati na mga follower. Na ayaw sa mga Duterte. Aminin nyo yan.
Oh, aminin daw natin. Kayo, aminin nyo. Aminin natin na marami raw Iskonian follower na ayaw kay Duterte. Bakit si Duterte ba ang tatakbong mayor? Si Isko na ba ang tatakbong mayor ng Maynila? Si Duterte na ba ang tatakbong mayor sa Maynila? Para sabihin mo yan sa amin at para paaminin mo sila? Diba? Bira! Papaaminin mo pa itong mga subscriber ko eh. Kung umamin sila, oo. Pero ang boto namin kay Yorme. Diba? Kaya ikaw, kung galit ka kay Duterte, wag mo sama si Isko. Kung galit ka doon kay Miss Mocha, wag ganun. Wag mo sama si Isko. Ha? Wag kayong magpadala sa bugso ng damdamin mo! Nakakatawa talaga ito. Bira! Aminin nyo. At saka tawag dito. At saka, kung may... At saka ano? Wala nang masabi. Sige, Bira, magbibigyan natin to. Mga follower man si Isko, mga dyan sa Maynila, mga follower niya, mga dating sumusuporta sa kanya, hindi naman ako magtataka kung halimbawa may mga bumaliktad na marami at ayaw na sa kanya. Kasi siya naman, nag-iiba-iba rin naman eh. Nag-iiba-iba rin naman silang mga politiko eh. Ba't ko nasabi? Dati ano ba dati si Isko tsaka si Mocha? Sige nga, type nyo. Yan humingi na ng tulong. Humingi na po ng tulong. Sige nga, i-type nyo. Sabing ganun, matindi. Lifeline to. Can I use my lifeline? Call a friend. Call a subscribers. Alright, sige, tuloy natin para makabawi. Kung talagang nasundan, sino yung mga taga Maynila rito? Kahit di taga Maynila. Nasundan nyo ba ang istorya ni Isko tsaka ni Mocha Uson? Ano ngayon? Ano ngayon kung may istorya silang dalawa? Kita mo kapikit ka, diba? Ano ngayon? Kung may istorya silang dalawa, matagal na panahon na yon. Kaya nga sabi, move on! Baka hindi ka napabigyan ni Mocha. Dahil lang ba doon? Kaya ka nagkakagalaiti na ganyan. Move na, boy! Move na! Alright, Bira! Sige nga, type nyo kung alam nyo istorya. Basahin ko. Sige basahin mo. Ano ba istorya dati? Basahin mo Ito, papabasa natin mga kasama. Papabasa natin. Ano kayang nilalaman ng libro nito? Mga libro pa to ng kopong-kopong. Basahin mo! Ni Isko tsaka ni Mocha Uson. Sige nga. Ano ba si Mocha Uson tsaka si Isko? Kung alam nyo istorya. Kwento mo, hindi namin alam. Kwento mo. Ano ba istorya ni Isko tsaka ni Mocha? Meron ba silang kwento? Sige, kwento. Pakinggan nyo kung ano yung kwento nito kay Isko tsaka kay Mocha. Alright, Bira. Hindi. Ano? Ano yung kwento? Sabihin mo. Ano ba talaga? Ako magkukwento. Para meron naman tayong meron kaalaman din, Kaya ka galit na galit kay Mocha. Kasi partido siya ni Duterte. Ngayon, si Duterte, galit na galit ka. Tsaka si Mocha, naging undersecretary o secretary. Basta, partido siya ni Duterte na talaga siyang isang government official. Ngayon, bakit sasama mo pa yung tao na tapos na at nagampanan niya yung termino noon na wala namang bumabatikos, bukod tangi ikaw lang ang bumabatikos at hindi ka makapag-move on? Ano? Ngayon, yung kwento mo, pakinggan natin yung kwento mo. About relasyon. Ano ba sila dati? Di ba dati nagbabanatan yan? Saan? Pakita mo kami ng video kung talaga nagbabanatan sila. Hindi yung
gagawa ka ng script mo, sasabihin mo sa subscriber mo, nagbabanatan sila. Eh wala ka namang ebidensya. Ha? Kagaya, pag gagawa ka ng istorya, dapat konkreto lagi. Para solid ang paniniwala nila sa'yo. Oh, ngayon, ano yung sasabihin mo pa? Ano pa? Sige, bira! Nagbabanatan yung dalawa na yan dati. Oh, ano nga? Ano nga yun? Ano? Sabihin mo! Wala ka namang ebidensya mapakita. Sabihin mo, ay kukunin ko sa ano, meron akong record dito. Di ba wala ka mapakita? Paano mo nga kami mapapaniwala? Eto, pasok tayo sa isang lupon. Sa lupon na lang ha, pinakamababang ano ha. Sa lupon. Ngayon, nagtanong yung lupon. Oh, nasa ebidensya mo, bakit pinaparatangan mo to? May pakita ka ebidensya? Eh, wala eh. Sabi lang nung ano eh. Eto, meron akong libro dito. Pwede ba yon? Kaya mo bang patunayan yung mga ganun-ganun lang? Oh, ikaw nga, kaya mong patunayan yon? Kagaya sa ginagawa mo, gumagawa ka, nag-iimbento ka, nagtatahi-tahi ka ng istorya, ngayon, sasabihin mo, oh, ito yung ebidensya. Oh, meron silang, nagtitirahan sila noon eh, pero wala kang mapakitang ebidensya! Ano ba naman? Mahilang nila lang. Ayan. Alright, sige, tuloy na natin. Dating magkalaban yan eh. Asan nga ang ebidensya mo? Di ba? Oo. Di ba? Saan? Ganun lang yun. Anak ng bugi. Wala naman pala mapakita ebidensya, tapos ganun lang yun. Sino ngayon nakakaawa? Di ba? Grabe, no? Para nating nilang paso ito. Walang kasensens yung mga banat nito. Bumanat ka nga. Akala ko matindi yung banat mo kay Yorme, saka sa akin eh. Inaabangan ko eh. Lagi kong tinitignan eh. Sana banatan ako nito. Sana birahin ako nito. Oo. Alamin niya yung istorya ko. Ha? Eh, mahirap. Lalo na pag nag-search ako sa'yo. Eto, di umano. Sabihin ko na. Ha? Ito pala ay isang mapagkunwaring tao. Ha? Ay, wag na. Saka na lang. Pag mainit na yung usapin dito. Ha? Gusto ko sanang bigyan ng trivia ito eh. Yung isang tao na to. Mapagpanggap. Ayan mga kasama ha. Banat! Di ba dati si Banat Bay? Di ba binabanata rin nila si Isko dati? Ano nangyari? Di ba magkakasundo sila ngayon? Kung sila bumabaliktad din yung mga dati nilang kalaban, kinakampihan nila ngayon, karapatan din naman ng taong bayan kapag kung gusto nilang nakikita nila yung mga dati nilang gustong politiko, hindi na maganda ang galawan kung kani-kanino na kumakampi. Karapatan din nilang bumaliktad. Ang sagot ko lang sa'yo, ganito lang yan. Ay, ang mga mayan ng Maynila na yan, kung ayaw talaga nila kay Isko at walang nagawa si Isko, talagang babaliktad yan. Sa sistema ngayon, parang hindi. Parang sa paninira nyo, lalong lumalakas ang persa ng mga Isko. Diba? Aminin mo. Aminin ko. Di ba? Kita mo, dilat na dilat ka na naman. Ha? Mas lalong lumalakas ang Isko dahil sa paninira nyo. Sa bagay, sa political science. Baka wala kang alam. Ito. Bibigyan lang kita ng maganda-gandang paliwanag. Sa bagay, sa political science, sa politika, pag hindi ka siniraan, hindi ka makikilala. Pero salamat! At siniraan nyo kaagad si Isko. Di lalong bumango si Yorme. Di ba? Thank you, pasalamat na tayo dito. Magpasalamat din kayo kay Hydro. Mas lalong bumabango ang pangalan ni Yorme ngayon. Aminin na natin yan. Alright? Banat! Kung sila may karapatan bumaliktad, lalo na ang taong bayan. Di bumaliktad nga sila. Wala namang magagawa si Isko kung bumaliktad sila eh. Ang tanong doon, babaliktad ba? Babaliktad ba? Manood ka ng survey para alam mo. Iba't ibang vlogger. Saka yung survey ng Octa Research.
You can put a good man down, facts. Oh, di ba? Alright! Oh. Bakit daw hydro? Bakit daw hydro? Ang tanong! Di ba? Sige, diretso mo na. Hindi kasi po pwede na, halimbawa, may gusto tayong politiko. Tapos sa mga susunod na taon kung kani-kanino na kumakampi na dating magkalaban, ngayon magkakaibigan na sila. Hey! Natural sa politika yan. Kaya nga yan tinatawag na strategy, political strategy. Kahit sino naman yan sa mga na sinusuportahan mo. Alam mo naman yan no? Ayoko lang magkwento. Baka mamaya, nako. Kaya, minsan, nakakaawa ka. Mag-aral-aral ka mabuti. Baka kasi, isang tao, isang beses, mapahiya ka na sa mga subscribers mo. Kailangan may sense. Yung may sense. Yung magbabars ka, na sapul yung patama mo. Kasi kung ikaw lang makakalaban ko sa ganitong debatihan at wala ka pang alam sa mga issue, ang ginagawa nyo lang issue ay paninira, di ka mananalo. Ako wala pa akong karanasan sa ganyan. Pero ang bibig ko parang espada, matalim. Hindi pa kita ginagamitan ng Tarantado ito, Pag ginamitan kita na yan, sigurado ka. sipain ko ang mukha mo Banat? Kampi na, pinakikita nila sa taong bayan. Hindi man lang nila iniisip yung ayos ba tong tatandem kong politiko na tao nasa politika, itatandem ko dati kalabang ko to. Sino? Pinagtanggol ako ng mga vlogger, pinagtanggol ako ng mga follower ko, tapos ngayon papakita ko magtatandem na kami. Sino? Parang hindi niya na rin iniisip ang mga follower pag gano'n. Sino nga? Sabihin mo. Sino ba yung tinutumbok mo? Katandem. Hindi mo nga sinasabi kung sino sabihin mo sa amin kung sino yung katandem niya. Ulitin mo. Di ba? Kaya kung kaya rin nilang bumaliktad, abay, kaya rin ng taong bayan bumaliktad. Di bumaliktad nga sila. Di ba? Kahit bumaliktad ka, wala ka rin namang ambag sa City Hall ng Wala ka namang ambag kay Yorme. Kahit magbaliktaran kayo, di ba? Ang alam ng tao, isko ang sinisigaw. Kaya nagtataka kami sa'yo, pumasok-pasok ka dito, hindi ka nakapag-research, wala kang bala. Para ka pumasok sa gera na magtatago ka lang sa imburnal. Hindi pa ako nagpapakampi niyan. At saka ayoko magpakampi sa subscriber ko, hindi katulad mo. Bira! Ano yun? Alin? Di ba? Di po pwede, di ba? Ang nga? Sabihin mo. Ganun lang kasimple yun. Ang alin? Dati rin silang magkalaban, bakit niya magkatandem? Sino? Sino nakakalam ng istorya na yan? Sige, pagbibigyan natin to. Dati raw magkatandem, tapos, ano sabi mo? Dating magkatandem, ulitin natin Simple yun. Dati rin silang magkalaban, bakit niya magkatandem? Dati raw magkalaban, pero ngayon magkatandem. Sino? Sino nakakalam ng istorya na yan? Yan. Dati nga sila nagbabanatan, dati nga sila nagpaparinigan. Kita mo? Sinungaling ka talaga. Dating magkatandem, tapos ngayon dating nagbabanatan. Ano ba talaga totoo? Ano ba talaga ang totoo sa sinasabi mo? Dating magkatandem, tapos dating nagbabanatan. Di puro kasinungalingan lahat na sinasabi mo. May masabi ka lang. Kumbaga, may masay ka lang. Di ba? Sige, Banat. Di ba? Ang alin? Tapos ito mga kababayan. Ano? Lalo na ngayon, may mga narinig tayo, nababalitaan tayo kahit ng mga nakaraan pa. Ano yun? Sabi ni Jay, normal lang sa politiko yan, na lumipat. Di ba? Ayan na, nagpakampi na. Wala na. Hindi na ata kakayanin. Pero sinasabi ko, kukuha na sa tao, sa mga subscriber niya, kung ano yung pambabanat na walang-wala na siyang ibabala. Magkasaka ulit. Para meron. Sige.
Ganun lang kasimple yun. Kung sila, Nakainan lang ito. palipat-lipat, yung mga kaaway nila, ginagawa na nilang kakampi ngayon, pinakikita nila sa follower nila, ang taong bayan, handa rin bumaligtad sa kanila. Ganun. Ang sabi ko naman sa'yo, ang sabi ni Yorme, ako, ang suporta ko sa taong bayan. Pero, kung ang taong kakampi ko ay hindi para sa taong bayan, handa kitang iwan. Tama, mali. Mag-research ka. Ha? Alamin mo, ano ang sinabi ni Yorme. O ngayon, ano pinagsasabi mo? Ano yung pinagsasabi mo na magkaaway na sila ngayon? Na magkalaban sa politika. Meron ka bang nasabi nun? May alam ka ba doon? O, ibalik natin. Ha? Gusto mo yung video? Gusto makita? Panoorin mo yung video ko kanina umaga. Para malaman mo kung ano sinasabi mo. Diba? Halatado na ito mga kasama. Wala itong mapapala sa atin. Kwentong kotsero, kwentong barbero, lahat na ng kwento. Kwento mo sa pagong. Alright? Ganun lang kasimple. Ganto na lang. Ngayon, alam naman natin na pinatunayan mo na ikaw na rin nagsabi kanina, di ba? Na sinusuportahan mo ay administrasyon. Given na yon. Okay, nagpapasalamat nga kami dahil nakasuporta yung administrasyon eh. Di ba? Ang taong bayan na lang magdidesisyon. Huwag kayong maninira. Ha? Hayaan nyo ang tao ng Maynila ang magdesisyon. Ha? Ang ginawa nyo kasi, nanguna kayo eh. Nagpatutsada kayo eh. Ang tanong kasi doon, magkano ba ang unang pambayad? Magkano ba yung unang payment? Magkano? Diba? Tama-tamaan, wag magalit, pero sa Paul! Alright, Bira. Hindi po pwede kasi dito mga kababayan na ang politikong sinusuportahan mo, kung saan na lang magpupunta, sunod na lang din ang sunod ang mga follower. Sino nagsabing ganon? Wala ka bang utak? Wala bang utak tong mga ito? Tayong Pilipino at tayong individual na tao, meron tayong sariling pag-iisip. Paano mo naman nasabi na susunod sila sa gusto niya, no? Ha? Ganun ka ba? Kung saan may pera? Ganun ba kayo? Kung saan may pera, doon kayo? Ha? Dahil sa pera, nanira na siya. Bira. Sunod na lang din ang sunod ng taga-suporta mo. Ano yan? Kung sino ang kalaban nyo, ayaw na rin ng follower. Ngayon, kung sino gustuhan yung kampihan at ayaw ng follower, susunod na rin ang taga-suporta. Parang binaligtad mo yung sinabi mo kanina eh. Ikaw nga nagtatanong sa mga followers mo eh. Di ba? Ang tanong mo kanina sa mga followers mo. Kung gusto ba ng mga susuportahan nyo, di ba? Di bumaligtad kayo. Diba? Huling-huli ka na. Ang isda na huli, sanguso. Sanguso. Alright, sige na, patapusin na natin to. Wala na may bubugat eh. Ano yun? Magiging sunod-sunuran kami. Hindi ka kasali. Hindi ka botante ng Maynila. Tandaan mo, wala ka rin ambag sa Maynila. Alright? Tuloy. Ano yan? Magiging sunod-sunuran kami? Na ano nga? Kapag ayaw nyo, ayaw namin. At kapag gusto nyo, susundin na rin namin. Bakit? Sino ba pumipilit sa'yo? May nagsasabi sa'yo na ito iboto mo? Di ba ikaw na nga, sa bibig mo na nga nagsabi, sinusuportahan mo si pinopromote mo pa nga eh. Di ba? Kaya yung mga tao, ibahin mo yung mga eskonyan. Ibahin mo yung mga tao sa pag-uugali mo, sa pag-iisip mo, sa pag-uugali na sa pag-iisip nila. Magkaiba kayo. Tao sila, unggoy... Ay! Ganun ba yun? Nagutom ako dito. Na. Kaya nga sabi ko, kung ang mga politiko handang bumaliktad, unulot na handang naman. kampihan yung mga dati na ng kalaban at hindi na nila iniisip ang mga follower nila,
kung mabubisit ba o magagalit, ang iniisip nila pansarili, bay, handa rin ng, handa rin ng taga-suporta bumaliktad sa'yo pag ganyan. Nulit mo na nga eh. Sige na, bumira ka ng bumira. Ako naman mamaya. Ganun lang kasimple, di ba? Katulad niyan, tingnan nyo ha. Ako, naniniwala ako sa mga taga-Maynila na kakamping, dilaw. Basta mo, nagpasok ka pa ng iba rito. Nananahimik yung mga ibang grupos, pinasok-pasok mo dito. Ang issue lang dito, tumira kayo ng mali. Hindi tirang pasok. Kung alam ko naman tama yung pantitira nyo at may basihan kayo, agree ako sa inyo. Pero yung paninira nyo, supalpal kayo eh. Sa resibo pa lang eh. Sa achievement pa lang eh. 'Di ba? Hindi nyo lang matanggap kasi sinusuportahan mo, hindi aabot sa 2% ng boto ni Yorme na 100%. Yan ang pagkakatandaan mo. Bira. Pula, loyalista. Sigurado sa mga pinakikita ni Isko ngayon, lalo na nagtandem kay Mocha, lipatan na yan kay Merhan. Di lumabas din sa'yo. Galit na galit ka talaga kay Mocha. Dinaan nyo lang kay Mocha para tirahin nyo si Isko. Nagkaroon lang kayo ng first move, first attack, para magkaroon kayo ng atake kay Yorme. Ang tanong ko naman sa'yo, kung wala ba si Mocha, o hindi ba siya nakipag-alyansa kay Yorme, atakihin mo pa rin si Yorme? Tsaka wala na kayong pakialam, hindi naman kayo ang gagastos. Hindi naman kayo ang tatakbo. Gastos naman ng tao. Kung siya ay matalo o manalo. At wala ka rin pakialam kung hiboboto ba siya o hindi ng mga taga-Maynila. 'Di ba? Hindi na kayo pasok sa issue. Ngayon, ang nangyari kasi, tatlo pa kayong gumawa ng issue. Kaya ba ako nito? Parang hindi. Sige, tutuloy na natin. Naawa na ako sa'yo. Nila una. Lipatan na yan. Lipatan. Sigurado yung lakas dati ni Isko, hindi na ganun kalakas yan. Maingay. Ano? Ulit, Tandem kay Mocha. Lipatan na yan kay Merhan nila una. Totoo. Lipatan na yan. Sige. Sigurado yung lakas dati ni Isko, hindi na ganun kalakas yan. Maingay man ang pangalan ni Isko kasi artista. Pero pagdating sa araw ng botohan, wala na. Tingin ko mahihirapan na manalo si Isko ngayon. Habulin nyo yung survey. Napapaniwala mo ko kung sa survey mapapakita mo na lamang sinusuportahan mo. Sabihin mo sa akin, magpakita ka ng prueba o video, na ang sinusuportahan mo ay lumalamang sa survey ni Yorme Isko. Pakita ka, Ako kasi naglalabas na ako ng video eh. Iba't ibang vlogger yun. Walang mga pinapanigan. Kayo nga, nagpapalabas nga kayo ng maling statement eh. Magpalabas din kayo ng survey. Pakita nyo. Para maniwala sa iyo yung mga subscribers mo. Pero itong mga mataga Maynila, palagay ko hindi maniniwala sa iyo. Tandaan mo na yan. Kasi nagdedepende ka sa dami ng subscribers mo. Pero hindi naman lahat yan taga Maynila. Ang usapan natin dito, kung mananalo ba yung sinusuportahan mo kay Yorme Isko. Mananalo kaya yan? Di ba? Mga banat mo, puro salungat eh. Wala kang matinding banat, wala kang matinding ebidensya na may pakita. Lahat ng mga ribat ko sa'yo, doon lang sa mga sinasabi mo, meron akong record dito. Wala na, nonsense na. At saka wala kang kakwenta-kwenta magbigay ng reaction o komento sa tao. Ang lamang mo lang, nauna kang naging komentarista o naging reactionist. Ngayon, pag ako napanood ng mga subscriber mo, tandaan mo, baka mamaya magsilipatan na sila sa akin. Tandaan mo. Banat! Hindi na tulad dati. Tingin ko lang opinion ko lang katulad ngayon, tingnan mo si Mayor Hani Lacuna. 2,000 na cash gift para sa mga graduates ng mga lokal na universidad ng lungsod ng Maynila. Kita mo, napag-usapan na yan nung nakarambuan pa. Pinipending pa nga eh. Diba? Ang tanong ko naman sa'yo, bakit ngayon lang?
Bakit ngayon lang sa kasagsagan ng ganitong sitwasyon? Pwede mo naman gawin ng January, February, March, April. Bakit ngayon lang? Diyan sa sinasabi mo, base sa sinasabi mo. Kailan ba yan? Kailan ba yan na binamigay yung cash gift? At ito pa, hindi ito kwento. Ito ay totoo. Ang mga senior nagsusumbong. Bakit ganito? Bakit ganon? O kita mo, may nagsabi na rito. Magbasa ka ng comment ko, isa-isayin mo na. Yung mga senior, bakit ganon naman? Konti na lang yung ano ng mga matatanda na yun. Pinagdamot mo pa, nguso ka. Ngayon, ibibida mo sa akin ganyan? Laos na yan! Laos na yung mga pautot mo. Diba? Nagbasa ka lang sa Facebook. Diba? Research din pag may time, ha? Para maganda yung mga bars, maganda yung banata natin, ha? Para tayo nasa flip top. Okay ba yun? Yun ang request ko. Gutom ka ba? Gutom daw, nakanganga. Pabirahin na natin to, kawawa naman. Merong mga proyektong ganito. Ibig sabihin, mga kababayan, may ginagawa rin si Isko, may ginagawa rin naman si Mayor Hani Lacuna. Natural. Marami nga nagawa si Yorme. Pakita mo nga sa akin yung ebidensya na may ginawa sinusuportahan mo. Wala pang survey ngayon, Osam. Buti pa sa meron taga-survey, wala. Kaya nga, wala nga kayong mapakitang survey. Diba? 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 Banat. Pero syempre, minsan kasi, sa'yo. mga kababayan, importante rin kasi dyan yung Alin? Ugali. Loyal. Kumbaga hindi nagtatraidor. Sino nagtraidor? Kung ako nga, kagaya na, halimbawa ko na lang sa akin. Ako, nagsiservisyo ako ng tama. Gusto ko, serbisyo ko sa taong bayan lahat. Kasi sila naglukluk sa akin eh. Ay yung mga kasama ko, mukha lang palang pansariling interes, hindi mo ba lalayasan? Ano ang traidor doon? Mag-research ka bago ka bumanat ng mga ganyan, ha? Wala kang maipambubutas. Kawawa ka lang. Ha? Hindi mo kakayanin lahat ng lumalabas sa espada kong dila. Ikaw kasi lagi ka nakanganga. Naghihintay ka ng tapos magbabasa ka ng komento. Diba ganon? Hanggang sa komento ka na lang. Para may pang-adlib ka. Bira. May utang na loob. Meron pa nga rito yung yung parang nagbigay yata siya sa mga may mga tinatawag rito na salary increase sa mga empleyado ng Maynila, LGU. Matatanggap ngayong Setyembre. Natural lang yan. Talagang may ganyan. Kailangan mo talaga mag-increase ng sahod. Di ba? At kailangan niya ng mamamayan. Deserve ng mga mamamayan yan. Hindi yan na parang hihingin mo. Kailangan ikaw, namumuno ka, bigyan mo ng isang magandang increase sa mga empleyado mo para masabi nila na magaling kang leader. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin dito. Mag-survey ka. Magpa-survey kayo. Magpa-survey kayo live. Live, Sabihin nyo sa mga kung sino iboboto nila. Doon sa 5 tatakbo, kung sila man talaga ang tunay na tatakbo, magpa-survey kayo. Yung legit. Etong mga to, hindi ko naman kilala yung mga nag-survey na yan eh. Di ba? Tapos ngayon, ang kwento mo, mabango lagi kayo. Di ba? Okay, banat! Asahang matatanggap ng mga kawani ng lungsod ng Maynila ang first tranche ng kanilang salary increase. Kailan? Bigyan mo ako ng date. Nabigyan na ba kayo?
Yung mga nagtatrabaho. Ito ngayon, ang sasabihin ko sa iyo, kung meron man dito. Nabigyan ba ng first trends? I-type nyo lang. Ngayon lang ako mag-ano sa mga nanonood sa akin. Para malaman natin kung nagkabigayan na. Meron kaya rito nabigyan ng first trends? Ng salary increase? Kung nabigyan man sila, di maraming salamat. Di ba? Maraming salamat at nabigyan na ito. Ngayon, anong hinimutok mo pa? Bera. Ngayong buwan ng Setyembre, ayon kay Mayor Hani Lacuna, ang pangalan ng pagtaas ng sahod ay bahagi ng pangako ng lokal ng pamahalaan tulungan ng mga job orders, barangay health worker at ibang sektor ng matagal na nakakaranas ng mga kakulangan sa sahod. Hangarin nila na sila ay matulungan sa ganitong paraan. Bakit ngayon lang? Diba? Bakit ngayon lang? Bakit hindi noon? Diba? Diba? Pasalamat na kayo kung meron. Kasi parang wala pa nagko-comment ata na yung meron o wala eh. Parang laban-laban, bawi-bawi. Magpapasalamat na tayo kung meron. Palakpakan natin. May first friends na ata. Bera. Diba? Tsaka importante ng ako tingin ko rito, meron bang, naniniwala ako to si Hani Lacuna, si Mayor. Di ba, doktor ito? Tingin ko walang bisyo ito eh. Ano kinalaman nun doon? Ano kinalaman kung walang bisyo o may bisyo? Anong gusto mong iparating doon? Ano? Sige, tuloy mo para marinig natin yung gusto mo mangyari. Ang dami nagko-comment dito, Saan? Ang dami. Pakita mo na ano. Anong comment nila? May nagko-comment dito ng mga dating iskon yan, ngayon ayaw na. Kabaligtaran yan. Sa akin nga, marami nga sumanib na eh. Nagulat nga ako, biglang nag-boom yung subscriber ko eh. Dahil yan sa mga paninira nyo na baseless. Wala kayo. Hindi mangyayari yung mga gusto nyo. Puro na lang kayo fake news. Di ba? Alright? Sige na, bumanat ka na. Mayor Hani Lacuna na yan. Kaya nga ako, naniniwala ako si Isko hindi na tulad dati. Magkakilala kayo? Paano mo nasabi? Kami nga, naniniwala kami na mabait si Yorme. Na meron siyang gininto ang puso. Di ba? Kung hindi ba naman kung masamang tao yan, yung mga pinagawa niya, hindi niya papagawa yan. Papabayaan niya lang matapos ang termino na walang nangyayari. Kagaya yung ibang mayor ng Maynila, natapos ang termino, walang nangyayari. Nagkautang-utang pa! Diba? Tama ako, tama. Diba? Nagkautang-utang pa. Ngayon, etong gumawa ng mabuti, binabatikos nyo. Ang hirap sa inyo. Makakita lang kayo ng kumikinang nasa lapi. Kahit yung tama, ginagawa nyong mali. Sinisiraan nyo. Bira. Hindi na tulad dati yan. Paano mo nga nasabi? Tingin ko matatalo yan. Piling mo lang. Hindi ka naman butante ng Maynila eh. Ang piling ng mga taga-Manileño, si Yorme, kasi si Yorme ang sinisigaw. Ang hirap mo kausapin, ang hirap mo umintindi. Sa bagay, wala ka namang pag-intindi. Bira. Lalo na ngayon parang lumalabas na ito si Isko parang ang dating kampi sa mga tulad niya, ni Mocha. Kita mo? Bitter ka, boy! Paano siya kakampi? May proof ka ba na kumakampi siya? Hindi ba si Mocha ang lumapit kay Yorme? Ako mayor. Ako palalapit kay Mocha? Isip-isip ka nga, boy! Ikaw talaga, Diba? Mag-isip-isip kayo. Tandem niya, i-D-shit yan. Lumabas na ang kulay. Alam niyo na. Dahil lang pala ito sa mga pero wag ganon, Sabi ko sa iyo, wag mong idadamay si Yorme. Inuulit natin, kung galit ka sa DDS, magalit ka. Karapatan mo yan eh. 'Di ba?
Personal mong galit yan. Wala kaming pakialam sa buhay mo. Ngayon, ang pinapakialaman namin, yung birada mo na mali. Oh, galit ka kay Mocha. Adi, magalit ka sa kanya, kay Mocha lang. Si Mocha ang tirahin mo ng tirahin, huwag si Yorme. Oh, tama ako, tama. Ngayon, mapapagtanto, mapapag-isip nyo, parang, oo nga no, mali nga ako. Sige, tinira ko si Yorme. Alam ko na. Oo nga pala, matindi pala ang galit mo kay Yorme. Simula pa dati. Okay na. Alam na namin ang totoo. Pero dapat, move on ka na. Mag-move on ka na. Baka atakihin ka dyan. Mahirap magkaroon ng puot sa puso. Lalo na sa ganyang edad mo. Baka mamaya, bigla kang makardiak. Alam mo na. Andyan ka pa naman mag-isa. Ay, yung mga sinungaling, kinukuha yan dun sa baba. Ano ba? Mga sinungaling, kinukuha sa baba. Tuloy mo na. Tamo, bumaligtad na rin sila. Naging kakampi niya yung si Mocha Uson ngayon. Dati kalaban niya. Hindi si bumabaligtad si Yorme. Paano bumabaligtad? Siya tatakbo ng mayor. May pakiusap lang, hindi natin alam. Hindi tayo sigurado Di umano, siguro nakiusap si Mocha na makasama sa partido. Di pinagbigyan ni Yorme. Hindi naman masamang tinapa yun. Diba? Si Yorme, yung sinasabi mo kanina na nagbibirahan sila, ganito, isa pa. Mabait nga si Yorme. Kasi yung paratang mo na nagtitirahan sila, si Yorme, wala lang kay Yorme yun. Diba? Wala lang. Sige, nagtitirahan. Sabi mo nagtitirahan sila dati. Nagbibirahan sila. Mabait yung tao. Hindi niya ngayon, wala na sa kanya yon. Kung hindi pa naman mabait ng tao, kung masamang tao yon, hindi niya sasama sa partido. Kaya kayo, bago kayo bumanat, alam ko pa naman sa'yo, analyze, may sinasabi kang ka-analyze. Mahina ka palang mag-analyze. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Alright? Alright! Ang nilalaan lang at di ko masabi na ako'y isang Darna! Alright! Ano na? Banat. Ayan. Naalala nyo? Ewan ko kung nasundan niyo istorya dati. Na ano? Ako, alam ko yan Na ano nga? Sabihin mo. Ngayon. Ano nga? Ituloy mo. Alin ba? Pinapahula mo kami. Kaya nakakapagtaka. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro hula-hula na lang. Walang katotohanan. Birahin mo. Di ko lang alam. Ano ba talaga? Alam mo o hindi mo alam? Kumakati ang ulo ko sa'yo. Alam mo ba o hindi mo alam? Totoo yan. Bola lang yan. Woo! Wala na! Surrender na! Sabihin mo kung kaya pa o hindi na. Bira. Tsaka si Mayor Hani Lacuna, tingin ko walang bisyo to. Hindi ko naman may sinasabing may bisyo si Isko. Hindi ko sinasabing may bisyo. Ba't may bisyo ba si Isko? Bakit mo pinasok yan? Anong gusto mong sabihin dyan? Sa bisyo-bisyo na yan. May masabi ka lang? Sa mga banat mong wala? Wala ano ngayon kung may bisyo? Anong pakialam mo? Si Isko nga, walang pakialam sa'yo Ang laki ng pakialam mo kay Isko tuloy mo! Pakitype nga kasi ako hindi ko alam. Ako, humingi na naman ng tulong. Pakitype daw. Hindi mo naman pala alam Tapos, ang sasabihin mo, may bisyo ba ito? Gusto mo ulitin natin? Ulitin natin. Ngayon, hindi ko lang alam. Tsaka si Mayor Hani Lacuna, tingin ko walang bisyo to. Hindi ko naman may sinasabing may bisyo si Isko. Hindi ko sinasabing may bisyo. Ba't may bisyo ba si Isko? Sinabi mo Nagtanong ka bakit may bisyo ba si Isko? Tapos sasabihin mo, hindi ko sinasabing may bisyo si Isko. Ngayon, magpapasaklolo ka para sa adlib mo. Tumbukin mo. Huwag ka magpasaklolo. Kasi, useless lahat ng manat mo. Walang basihan. Di ba?
Anong nga, ano ka eh? Hirap ka na eh. Oh, kahit abutan ng gabi dito sa mga barata na yan, ay palagay ko, hindi ako mauubusan ng bara. Ha? At saka yung mga bara mong dulas, wala yan. Wala yan sa mga taong bayan, lalong-lalo na sa mga Manilenyo. Tsaka yung mga pahaging mo na ganyan, hindi na uubra yan. Oo. Oh, pang-artista lang yan. Alam na ng mga tao yan. Yung mga ganyan mo galawan. Tapos na. Finish na. Alam na namin na ang pangalan at sinisigaw ng taong bayan sa Maynila, kayo na magsabi. Ako, sabihin ko sa'yo kung sino. Yorme! Mahiyaya ka. Wala na kayong pupulutin. Lalampaso na kayo sa Inidoro. Oh, gets? Gets ka na. Gets mo na. Oh, Bira. Pakitype nga kasi ako hindi ko alam. Nagpatulong, di ba? Ako tingin ko ako si Mayor Hanny Lacuna walang bisyo. Oh. No. Kasi importante rin sa politiko yan eh, yung walang bisyo. Eh ano naman kinalaman doon? May pasok ka lang. Oh, importante. May importante talaga kung walang bisyo. Ano, nagtanong ka, may sumagot ba sa'yo? Kung may bisyo, walang bisyo? Ha? Ang bisyo ni Yorme Isko, yung mga humingi ng tulong, tinutulungan niya. Yan ang bisyo. Kahit hindi na matulog, tulong pa rin. Diba? Ay yung bisyo ng ano mo. Ano ba? Wala na ako sinabi ha. Okay, tuloy. Kasi kapag ang isang tao may bisyo tapos politician, hindi mo masabi kung anong magawa. Diba? Hindi mo masabi. Si Isko ba may bisyo ba si Isko? Ano? Sige nga, pakitype. Baka may mga diba? Humihingi siya ng tulong sa mga supporter niya, tapos mag-a-adlib siya. Ngayon, sinabi mo, kung may bisyo, anong nagawa? Babalik ko naman sa'yo. Hindi ba sapat sa inyo, sa loob lang ng 2 taon, sa loob lang ng 2 taon, huy, wag mong anuhin, hayaan mo siya. Ako muna. Wag mong anuhin. Gago! Ulit. Sa loob lang ng 2 taon, napakita ni Yorme Isko, sabihin na natin may bisyo. Yun ba yung taong may bisyo? May bisyo na siya. Sabihin natin kita mo yung nagawa ng may bisyong tao. Diba? Yung walang bisyong sinasabi mo. Yung walang bisyong kiniklaim mo. Ano? Okay ba? At di ko masabi na ako'y isang Bira! Oo. ang di niya lang. Meron ba? Ikaw nga magbasa. Basahin mo. Wala? Wala nagsalita? Wala? Meron? Ano ba? Hindi ko lang alam ha. Ano nga? Meron Pero wala? naniniwala ako kay Sino? tawag dito kay Sino? Mayor Hanny. Wala na. Slow na mga kasama. Bukas, kain ka ng maraming peanut. Para tumalas-talas man lang yung utak mo. Kasi yung utak mo, napurol. Hindi na alam yung sasabihin. Humahingi na ng kakampi, wala nang kayang iribat, di ba? Nag-iisip ng kwento. Ganito ba paniniwalaan nyo? Mga kaibigan, mga subscriber nito, alam na, maglipatan na kayo kay Kuya Goods. Kaya ako, sarap ng peanut, Alright, Bira. Nila ko na ako, tingin ko walang bisyo yan. Kasi wala. Doktor tapos babae pa. Claim mo yan di ba? Di wala, claim mo yan Bira. Kaya ako naniniwala ako dati yung mga malalakas. Yung malalakas dati, nakatulad nila Digong. Pinasok niya pa talaga, no? 130% na galit to kaya, no? Di ba? Sobrang galit nito. Sobrang galit. Kasi hanggang ngayon, hanggang sa dulo na ng pinapasok niya pa rin yung pangalan ng nananahimik na tao. Di ba? Problema ng tao,
siguro, yung tao, kumakain, nabibilaukan kasi laging binabanggit nito eh. Di ba? Gago! Di ba? Totoo, pag halimbawang nabanggit ka ng isang tao, kumakain ka, mabibilaukan ka. Oh? Ito kaya pala siguro lagi nasasamid yung matanda. Dahil dito, paulit-ulit ng banat. Paulit-ulit sa pangalang sinasabi. O, sige. Duterte Cam. Hmm. Pati yung ngayon kay Isko, wala, pababa na yung ratings. Kumbaga, Wow! Pababa raw ang ratings ni Isko! Sa survey pa lang, wala na. Ang layo ng depresya. 84% ayon sa Okta Research. 84. At yung mga sinasabi mo na sinusuportahan mo ay 5%. Baba, no? So, alam nyo na mga kasama, ha? Kayo na umusga. Pero patatapusin ko. Kasi talagang paulit-ulit na lang niya sinasabi yun. Although mayroon pa rin siyempre mga follower yan, hindi maiiwasan yan, mayroon pa rin taga-suporta. Pero tingin ko ito si Isko, hindi na tulad dati. Hindi na ganun kalakas yan. Paano mo nasabi? Sa survey pa nga lang, sobrang lakas na eh. Tapos sasabi mo, hindi na katulad dati. Hindi ka naman butante. Nakakaawa ka. Dahil lang sa konting, magkano kaya? Magkano kaya ang tanong? Ang sagot! Nakakatuwa ito. Lalo na yun, marami talagang nag-react nung itong si Isko tinandem na si tinandem si Correction. Hindi pa alam ng mga tao yon. Walang nakakaalam nun kung hindi ka gumagawa ng issue at video. Tatlo kayo eh. Di ba? Kayo ang unang nagpalabas. Ibig sabihin, kayo nagsimula. Di ba? Doon mo pinagalit ng mga tao. Pero yung mga sasabihin ko sa iyo, ang katandem ni Yorme Isko, sabihin ko sa iyo, mali. Katawa ko sa iyo. Kung sino ang in-endorse ni Yorme Isko, alam mo na. Alam mo na. Ganon kalakas si Isko. Lahat ng mga in-endorse nyo nun, pasok. Ngayon pa lang, proven and tested na, lahat ng ini-endorse niya, nakaangat na. Kahit mag-survey kayo, mag-survey kasi kayo para alam nyo. Bira. Kauson sa politika, wala. Pabaksak na yan, mahina na yan, tingin ko. Di ba? Yan ang sinasabi mo. Pero ang sinasabi ng taong bayan, doon ka doon ka matakot sa sinasabi ng taong bayan. Kasi baligtad yung mo eh. Baligtad yung caption mo, tsaka yung title mo eh. Pangalan, Isko Moreno, maingay lang. Ganun ang mo, di ba? Pero hindi man sa pagka-mayor. Ngayon, alam mo na. Diba? Pangalang Isko, pasok sa survey, nangunguna. At ang kalaban, nilang paso. Dapat ganun. Dapat ganun ang mga title mo. Kagaya ng title ko sa'yo. Baser ni Isko, malaking nguso. Ay, malaking nguso ba? Hindi makamove on. Diba? Tuloy mo na. Maglilipatan na yan kay Maglilipatan na yan kay Mayor Hani Lacuna. Tsaka ito maganda si Mayor Hani Lacuna, mga taga Maynila. Maganda mabigyan pa siya ng termino. Sino? Oo, maganda diba? Kitang-kita mo na. Ngayon, promote ka ng promote. Kami dito, hindi kami nagpo-promote. Nagtatanggol kami. Nagtatanggol kami ng mga tinatarantado nyo. Diba? Wala kaming pinopromote. Kasi kayo nagsimula eh. Gumawa kayo ng kwento. Kwentong barbero, kwentong kutsero. Na wala namang kwenta ang kwento nyo. Excuse me. Diba? Ang katotohanan nito, galit lang pala sa puso mo.
Di ba? Bira. Nabigyan pa siya ng termino, bakit? Kasi nung panunungkulan niya yata ng ilang taon, parang nag-concentrate yata sila sa sa pagbabayad ho yata ng utang. Ayan! Ano magandang topic. Nakakatuwa yan. Nagkaka-concentrate daw sa pagbabayad ng utang. Alright. Sige. Ito yung dinulog ko siya nung nakarang araw eh. Sige, banat. Oo, naiwan ng administrasyon ni Isko dyan sa Maynila. Correction! Naiwan ng administrasyon ni Isko. Hindi pa tapos ang administrasyon nilang dalawa. Ibig sabihin, magka-tandem sila. Ngayon, nag-step up lang si Yorme. Hindi lang talaga siya pinalad. Pero, utang nila yun. Tandaan mo. Gago! Tandaan mo, utang nila yun. Gago! Administrasyon nilang dalawa yun. Kaya dapat, kung may utang sila, natural babayaran ng sinong sumunod na mayor. Ito ang tanong ko naman sa'yo. Mas ano yata Nung nila... si Isko ba ay nahalal ng pagka-mayor, yung utang ba ni matandang sino nagbayad? Sino nagbayad? May sinisi ba siya? Nagpa-press con ba siya? Meron ba siyang sinabing tao, may pinangalanan ba siya? Di ba wala? Mag-isip-isip ka nga. Yung lumalabas sa bunganga mo, puro kasinungalingan. Puro pabanat na pailalim na walang baseless lahat. Wala kang, hindi mo mapapakita ng, hindi mo mapapaniwala ang mga tao kasi walang katuturan. Gago! Ba? Bira. Kaya tayo natutukan. Oo. Ngayon siguro, baka lang, halimbawa, konti na lang ang utang na Maynila. Magkano? Alam mo? Alam mo pa? Kita mo. Kita mo. Nangangati yung mukha nito. Gago! Bira. Siguro ngayon makakagawa si Mayor Hani Lacuna ng mga iba't ibang proyekto. Doon nga sa proyekto na sinasabi mo, wala kang masabi kung anong proyekto eh. Bigyan mo nga kami ng isang proyekto. Bigyan mo kami ng isang proyekto na sinasabi mo na nagawa at na-inaugurate. Bigyan mo kami ng proof. Kung meron man. Meron ka ba may papakita sa susunod na banat mo? Mag-research ka rin kung meron. Tandaan mo, lahat ng mga sinasabi mo at paninira, taong bayan ang magsasabi sa'yo na sinungaling ka. Tutukan niya yun kasi nakapagbayad na sila ng iba ng utang Puro baka, puro yata na lang ang mga sinasabi nito eh. Sige, Bira. ng Maynila na naiwan ng administrasyong Isko. Sige na nga, okay na. Katwiran naman ng kabilang kampo, ang sabi, nung ang administrasyon ni Isko sa Maynila ay nangutang, kasama at pumirma rin naman daw sila Mayor Hani Lacuna, yung mga dati niyang kasama. Kabilang kampo. Hindi ba pwedeng isang kampo lang sila? Kasi magkakasama sila. Noong panahon na nangutang sila, sama-sama sila. Ituloy mo para may magandang ribat dyan eh. Oo nga, sabihin na natin given na pumirma sila, pumayag sila. Pero hindi rin naman siguro nila alam na after ng termino mo, magpe-presidente ka agad ng... Connection! Anong after termino? Di ba hindi nga natapos ang termino dahil tumakbo? At nagpaubaya na dahil sa isang hiling. Kung ako isang tao, meron akong pagkakataon tumakbo ng presidente at alam ko may kakayanan ako, meron akong ebidensya at meron namang napaniwala ko naman yung mga Manila at yung mga karatig na lungsod na which is naman meron na totoo, bakit hindi? Pangarap ko to at gusto ko makatulong sa sambayan ng Pilipinas. Alam mo na? Alam mo na sagot? Alam mo, yung mga banat mo, nakakarindi. Hindi ka mananalo kahit sa debate. Kawawa. Kung halimbawa, ikaw yung abogado at meron kang nasasakdal na kliyente, iiyak na lang yung kliyente mo. Kasi, yun lang ang alam mong sabihin. At saka yung meron yung akong ditong ebidensya record, ayaw mo naman pakita. Sige, ituloy mo na.
gusto mo agad maging presidente, gusto mo agad tumalong ka agad doon. Baka wala ka, baka naman nung nagkakausap-usap kayo, nagkakapirma-pirmahan kayo, wala ka naman yata sinabi sa mga dati mong kasama na, etong gago. Nakakatawa to. Di ba? Ay, ang labo mo! Gising! Nakakatawa ka. Di ba? Sinabi ko na sa'yo, kung ako ang isang tao at alam ko may kakayahan ako, tatang akong presidente. Doon sa tinatanong mo, na bakit hindi mo sinabi sa kasama mo habang pumipirma ka, inulit mo rin yan sa unang vlog mo sa unang banat mo Pumipirma ka, sabihin mo sa mga kasama mo na tatakbo kong presidente. Unggoy! Bakit ko sasabihin na tatakbo kong presidente? Tsaka sa utang na loob, utang nila, bago yan magpirmahan, alam na nila yan. Sumang-ayon na sila lahat. Diba? Kung may nag-object dyan, isa lang dyan, hindi matutuluyan yung utang na yan. Tandaan mo. Ay nako, ang hina talaga. Ang hina talaga. Diyos ko. Diba? May nag-object na isa, konsehal. Ngayon, pending ko muna yung pagpapautang. May objection Meron, hindi nakapirma isang legal document yan na isa, halimbawa hindi nagbayad, tapos ipinautang, may hindi nakapirma, against. Paano kung hindi bayaran? Maghahabol yung nagpautang. Meron na patunayan. Bakit hindi natin nakita? May isang konsehal dito na hindi pala nakapirma sa utangan. Gamit ng utak! Gamit ng utak. Hindi puro bunganga. Hindi puro nguso. Gago! Okay? Kakaawa. Gago! Kakaawa. Bira. Utang na babayaran, ang magbabayad niyan, yung susunod na sa akin. Kasi tatalo na ako sa pagka-presidente. Di ba? Sinabi ko na sa iyo yan. Pinaliwanag ko na sa iyo yan. Natural. Babayaran yun. May pirmahan sila, nagkasundo sila mangungutang. Pwede ba yon? Ganto, pwede ba? Sige, natalo ako, babalik ko sa pagka-mayor, babayaran ko yan. Unggoy pala ito Diba? Kakaawa. Mahina. Mahina. Dilat ka na. Alright, Bira. Iniwan agad. Baka hindi naman nila alam. Pinaliwanag mo ba, Yorme, Isko? Baka hindi rin naman, nasabi mo bang ganun? Kasi ang pinakamaganda dyan, kung talagang iniisip mo ang Maynila, nangutang kayo. Kita mo. Sarili mo na rin bibig. Ang uso pala. Gago! Babas, nangutang kayo. Gago! Diba? Gago! Ka-analyze ka. Hindi mo ina-analyze yung mga sinasabi mo. Pag kinuros-examinin ka ng isang abogado, huli ka na, nagsisinungaling ka. Ganon sa husgado, cross-examination, talo ka na. Wala ka na. X ka na. Talo ka. Alright? Bira. Magtermino ka pa ng isa para naman yung mga inutang mo nung unang upo mo, matrabaho mo naman, mabayaran naman ng administrasyon mo. Bago mo naman lang iwan. Para pag tinurnover mo naman yung Maynila, hindi naman baon. Kasi, kayo ba? Sa utang na pinagsasabi mo, balik naman natin, i-rewind natin i-rewind natin. Sa utang na sinabi mo, utang nila, di ba? San ba ginamit yung utang nila? San ba ginamit yung utang na yon? Di ba sinabi na? Sa pandemic, sa mga vaccine, sa patayong ospital, sa school, at yung iba doon, pinamudmud dahil pandemic time. Maraming napatayo, condominium, aroseros, mga creek, mga nakatira sa riles. Alamin mo ng gusto para mayroon kang idea kung babanat ka, mapapaniwala mo yung mga pinapaniwala mo. Alright? Utang nila Kailangan, yung utang nila, kung sino sumunod na mayor, natural, siya magbabayad. Alangan naman takbuhan yun. Ganito, paliwanag ko sa'yo. Natalo ngayon.
Yung sinusuportahan mo, election, May 2025, natalo ngayon. Nanalo ngayon si Yorme. Natural, si Yorme magbabayad nun. Kasi gobyerno niya ngayon yun. Kaya, mga ka-analyze. Wala na yung ka-analyze nyo. Nagkaroon na ng kadibatihan. Hindi nanalo. Ano na? Nilampaso. Alright? Alam mo na. Sige, Bira. Sa edad nyong yan, masasabi mo ba ang isang lalawigan na asensado kung puro utang? Sa sinabi mo na yan, wala ka bang nakita na mga napatayo? Babalik ko na naman yung dati. Kasi parang wala ka napapansin na pagawa eh. Ano ba yung condominium? Ano yung school? Ano ba yung hospital? Hindi pa ba sapat sa'yo yun na masabi mong asensado ang isang syudad? Hindi pa sapat sa'yo? At lumaki ang income nung panahon na nanunukulan sa? Hindi pa sapat. Kaya mag-research ka kung ilang bilyon ang nadagdag sa ira ng gobyerno niya nung panahon niya. Yung mga naiwan, dinagdagan niya, yung mga naiwang administrasyon bago siya nakaupo, tambak ang utang. Nung umupo siya, nakabawi. Hindi pa ba sapat sa yun? Bulag ka sa katotohanan. Diba? Galing ko, no? Konti pa lang ang nalalaman ko. Kung full 100% na ako. Nako, Diyos ko. Baka siguro kahit abogado. Kung ako lang ay pinalad maging abogado. Joke lang po Hindi po ako nag-aral ng abogado. Alright, sige, tuloy na natin to. Kahit ba may nakikita ka pang magandang tanawin dyan may ospital, may ganyan, may ganito, kahit nakikita mo pa yan. Pero kung ang lawigan nyo naman nabaon sa utang, tingin nyo ba yung mga nakatayong pinatayong ganon, di rin ba apektado yun? Nagtatanong lang ako. Diba? Nakita niya pala. Nakita niya yung ospital, condominium, nakita niya. Pero, pinipilit niya pa rin, kung maganda ba ang isang syudad kung may utang. Mag-research ka, ito ang sasabihin ko sa'yo. Halos lahat, halos lahat, hindi naman halos lang, ng city o syudad may pagkakautang. Ngayon, kung sinisilip mo yung ganon, nakapikit yung mata mo. Yun ang katotohanan doon. Wala kang kakontentuhan. Hindi ka satisfied. Kasi nga, may kinikilingan ka eh. Gago! Diba? May kinikilingan ka. Gago! Kaya hindi mo siya ma-analyze, hindi mo matanggap sa sarili mo na yung mga napagawa, sampal sa inyo yun. Ayos ba? Ayos ba? Baka naman sige. Para matapos na tayo. Kawawa ka talaga. Hindi ba apektado yon? Kasi siguro walang magsasabi na ang isang lalawigan asensado kung baon sa utang. Ewan ko lang kung may meron bang ganon? Parang sa pamilya, parang sa bahay. Inulit niya na naman. Inulit niya na naman yan. Kanina sinabi niya yun. Diba? Parang inulit mo na naman. So, mga kasama, narinig niyo na to, di ba kanina? Kasabi mo ba ang isang... Narinig niyo na to yung tanong niya kanina. Inulit niya na naman. Kaya siguro, wala na sigurong basahan para maniwala yung mga napapaniwala niya. Siguro, share niyo na lang yung video natin, no? Share niyo na lang para naman mapanood ng mga subscriber nito at matauhan, no? Baka sabihin ng mga subscriber nito, nga, no? Parang ang laki ng puntos ni Kuya Goods. Parang tama si Kuya Goods. May sense yung mga sagot ni Kuya Goods. Ito kasi puro tanong at asa lang dito sa mga subscriber. Kukuha lang ng pang-adlib, ganun ang style. Nakakaawa. Diba? Nandahil lang sa galit sa puso, no? Doon sa isang tao o dalawang tao, pati si Yorme nadadamay. Kaya mga Eskonyan, alam nyo na. Diba? Kahit na siraan niya pa rin si Mocha, ayan ito lang yung mga kung sino yung dadalhin ni Yorme, doon tayo. Okay?
Para sampal to dito. Para sampal to dito. Kung sino yung dadali ni Yorme, alam nyo na, ha? Alright. Oh, tatapusin na kita. Ha? O, kaya nga Kaya nga, paulit-ulit na lang yung content niya tungkol sa utang. Na content na yan Wala nga siyang masabi. Para lang siguro, magkaroon siya ng rebut sa akin. Pero, straightin niya ako. Gusto ko, ako yung tirahin niya. Para naman maganda yung sagutan namin. Kasi wala O, durog na durog Ito mo nakapikit na Diba? So, ganun pa anak. Kung hindi ka pa nakasubscribe kay Kuya Goods, kaya napasubscribe na lang po. At syempre, hit nyo yung notification bell para lagi kayong update. Pasensya na po kayo, hindi ako nakapagbasa ng mga comment, gawa ng, tinasagot ko yung mga gusto niyang issue. So, nakisawsaw lang po ito Ha? At doon sa mga sa mga hindi nakapanood ng live, i-upload ko po ito sa team replay natin. Sa team replay. Pasensya na sa mga, alam nyo na, may mga tao talaga na ganito, mahina yung IQ, no? Mahina. Wala talaga. Meron talagang ganun. Kaya, maraming salamat po. Maraming po salamat sa lahat na pumasok sa ating live. At kung alam niyo na, sayawan na Nahihina kasi ako Dyan lang muna kayo.